video, another new loan app po na mada-download natin sa Google Play Store, which is itong si Cash Twig Loan App. Alam ko na notice nyo na to at alam ko guys, visible na rin sa inyo to. Kasi last month pa talaga siya papansin ng papansin sa atin, no? Hindi ko lang din siya pinapansin noon. Kasi akala ko naman hindi siya loan app. Kasi nung time na nakita ko kasi to for the first time, hindi talaga siya loan app. Which is, nakita ko na naman kasi, nakita ko siya sa Instagram ko guys at nakita ko na may loan amount siya, may loan offer siya. Sabi ko, loan app pala ito. Well, and sa video, another new loan app na naman po yung sisilipin ko mismo at susubukan ko mismo guys dahil ito po ay nag-offer siya ng instant loan offer. So, income proof needed dito. Everybody can apply po dito. Mataas siya mag-offer sa first loan. Wow. Pero wait lang muna sa mga gustong subukan or i-download to. Huwag muna kayo mag-attempt dyan kasi nga susubukan ko siya mismo. I-share ko sa inyo yung buong information from the beginning of this loan application up to the end. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo. This video is not sponsored and basically based on my personal experience na po na gusto ko kayong mabigyan ng tamang expectation regarding this new loan app na available siya to download sa public. Kaya dapat talaga nang sinisilip natin itong mga to before trying. By the way, if you are new to my channel, nagre-review tayo ng different loan apps, legit man or hindi. Magbibigay po tayo dito ng tamang expectation, legit tips, reviews, recommendation, and what online loan apps or services to avoid. Kaya kung gusto mo mag-itong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko ma-update ka at ma-notified ka. Well, back to this new loan app po na based dito sa Google Play Store details niya ha. Isa siyang financial app, isa siyang budget management application po. Hindi talaga siya loan apps na loan apps. Dito based dito sa description niya. Kaya sabi ko nga, nagulat ako na loan app pala ito kasi may loan details nga. Anyways, marami na nakapag-try nito kasi nga last month pa po siya na-release at na-notice ko na nga ito. Akala ko kasi hindi talaga siya loan app before. So, nagulat lang ako na after now, available to download pa rin siya at marami na rin pong nakatry dahil meron na siyang mga reviews and download. Well, upon downloading the app po, no, so open natin and then ang bubungad po sa atin is the privacy policy po nila. So, i-next lang natin to. After po nito, dito po sa pinaka-homepage po ni Cash Twig Loan App po, no, is nagpapautang na po siya ng up to 60,000 pesos, guys. At dito na natin ma-confirm. Loan app po talaga siya kasi may maximum loan amount siya, no? So, withdrawable siya agad as cash. May credit limit tayo dito at nakalagay pa nga dito sa baba, no, na SEC registered daw siya at BSP regulated. Nakakaloka, diba? Anyways, no, click natin tong get credit limit to start the application and then here po, I need to input my mobile phone number and then click lang natin yung send verification para mabigyan tayo ng OTP. At ang nagpadala sa atin ng OTP, to my surprise guys, is si MetaCash. Dami no, ang dami ng mga anak ni MetaCash na loan app which is available to download sa Google Play Store mapa iOS. So kung makikita natin yung history po ng aking mga OTPs po dito, no. So nauna sa atin si Cred Balance na under din kay MetaCash, which is nakapangutang ako dyan. Pangalawa si FinLedger na under din kay MetaCash. And then yung recently lang, few days lang, which is itong si More Pautang Loan App. Yung pang-apat ko nang na-encounter to na under din kay MetaCash, which is itong si Cash Twig Loan App. So, bigyan natin ng chance. Baka nagbago na nga talaga siya. So, in-enter ko po yung verification code and then nag-proceed ako sa next step, which is meron sila mga questionnaire dito about our outstanding loan, kung meron na ba tayo existing, magkano na yung loan na yon, kung may overdue ba tayo. So, sasagutin lang natin yan. Pero lahat po yan, ang sinagot ko lang no loan or zero loan. So, after po nyan, that is followed by our ID information po, which is ito po yung mga IDs guys na tinatanggap po nila. So, any government ID po na nasa list po nila, isa lang po yung pipiliin natin dito. Ang pinili ko lang po dito is yung aking health card or yung aking PhilHealth. So, pipicturean po natin right away yung ating ID and then that is followed by the self-recognition and then isubmit lang po natin yan. So, after submitting guys, magpo-pop up dito yung ating information, yung ating ID information po including our full name, ID number, kung yan po ba ay tama. So, kung tama naman, confirm lang natin. And then, after po nito, we need to fill up the personal information or the basic information guys, including our gender, email, birthday, educational level, marital status, number of children. And then dito sa baba is the employment information na po. So, under na employment information po is the employment status, monthly income, work experience, industry, and current address po natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na don't worry naman, dito sa employment status po natin, ito yung mga tinatanggap nila. Unemployed, student, even student nandito, no? Si part-time, full-time job, self-employed, retired. Pipili kayo ng isa dyan. And for me guys, para generic naman tayo, no? Unemployed lang pinili ko para kapag maaprubahan tayo dito, approve kayo lahat kasi unemployed ko eh. Well, kahit naman kasi unemployed po yung piliin ko po dito is kailangan ko pa rin po mag-provide kasi ng mga income details, diba? So, walang pinagkaiba. Anyway, so after this one, this is followed by the emergency contact or the contact reference po. Dalawa po yung inihingi nila dito guys. And in fairness naman, hindi siya magdadirect sa ating phone book list. Manually fill up po natin itong gagawin. And then after po nito is the bank account or the bank information na po. So, either e-wallet or bank
bank card po yung i-input natin dito as our disbursement method or withdrawal info. Kasi preferably si GCash lang po yung pinili ko dito para mas mabilis ko po siyang manotice. Then sinubmit ko din po agad right after nun. Processing na po agad siya at nag-congratulations na siya sa akin. Nakalagay po dito, the credit limit has been activated. Kung gusto ko daw po mag-request ng loan, i-confirm ko lang daw po ito. So, kinonfirm ko naman. And then, ito yung next na magpo-pop up dito, which is, nakalagay na po dito, the loan application has been submitted. Submitted na agad-agad yon. Nakalagay po dito na, I have requested daw 3 products. So, hindi ko pa nga nakita, diba? Yung kanilang breakdown. Nakakaloka to. So, nakalagay po dito, the total amount is 10,500. Sa first loan, sabay-sabay itong 3 products na ito na makikita natin mamaya. Eligible ako to apply dito sa 3 loan products po nila, which is itong si Quick Pesa, Paymatic, at FlexiFund. So, welcome to MetaCash talaga dahil eto talaga siya. So, bawat loan products nila or loan apps nila dito, meron silang offer sa akin na 3,500 each. Kaya nga po siya nag-total ng 10,500. Dito po, hindi ka makapamili kung isa lang yung gusto mong i-avail or dalawa lang. 3 dapat talaga sila na i-avail mo. So, for you to have an idea, guys, ito po yung loan details or loan summary nila. So, open natin si Quick Pesa, no? So, meron siyang service fee daw na 1,225 ang laki nun. That's binabawas yun ha sa loan amount. So, magkano na lang yung ma-receive natin dito? At may VAT pa siya na 175 pesos. Nakalagay dito yung refund amount niya is 3,500. So, inopen ko rin si Paymatic. Parehas lang sila ng breakdown of loans. And then, ganun din si FlexiFund. So, imagine ha, kung ibabawas yung service fee na ito sa loan amount natin, magkano na lang yung ma-receive natin? Maliit na lang yon. Guys, kaya ako sinasabi to na hindi siya buong matatanggap kasi nga, na-experience ko na to kay Cred Balance. Nag-auto-disburse siya. Nagulat na lang ako na receive ko sa aking GCash account. Buti na lang, 1,000 lang yung na-approve sa akin doon. At ang na-receive ko na lang, no, nasa 600 plus lang ata. Basta ganun siya. Binabawas na yung service fee talaga. Pang-apat ko na to kay MetaCash, alam ko na to. So, dapat po, no, if ever na mag-decide ako na mag-loan dito, ito lang yung time na ikiklik ko tong apply. Pero, nakita ko dito sa aking order button dito sa baba, no, nung inopen ko yan, naka-processing na siya. Nakakaloka, diba? Naka-under review na silang 3 dito. In progress na yung application ko dito at aantayin ko na lang na ma-receive ko siya sa aking disbursement account. So, grabe. Wala pa rin pinagkaiba itong si MetaCash, no? Tsaka tauhan ngayon ni Cash Twig Loan App na ganito pa din siya. Auto-disbursement pa din po yung atake niya. Parang wala kang choice. Kapag na-approve ka dito, talagang ma-receive mo yun. Kasi nga, naranasan ko na sa Cred Balance na under din kay MetaCash na ganito din yung kanyang format. So, antayin lang natin ng saglit, no? Kasi magkakaroon naman siya ng result katulad sa before na application ko under kay MetaCash. Well, eto na nga. So, buti na lang guys, no? Hindi tayo na-approvean dito. Buti na lang, rejected tayo dito. Kasi masaya ako sa portion na yon. Kasi syempre, what if ma-disbursean ako? Ang laki ng babayaran ko dito. And then, yung loan amount na mabibigay sa akin is parang lugi ako. Well, ang pinaka-take ko lang naman po kasi dito, since pang-apat na MetaCash loan app na na-try ko and subok ko na nga. So, for me, hindi ko siya ma-recommend, of course, no? Kasi nga, na-try ko na. For me, hindi siya nakakatulong. Well, anyway, sino na nakapag-try dito kay Cash Twig Loan App? Paki-comment down below naman kasi alam ko may nakapag-try na. Marami nang naka-downloads nito eh. Marami na nakapag-reviews eh. Paki-comment down below po yung mga experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, palagi po ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nag-subscribe po kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!